Good afternoon everyone. Once again, this is Janice. At ngayon po, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos sa aklat ni Ezra hanggang kay Nehemiah. Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos sa buhay ni Ezra at sa buhay ni Nehemiah. Sino ba si Ezra? Una, kung pag-aaralan natin ang libro ni Ezra, si Ezra po ay isang lalaki. Hindi po siya babae, si Ezra ay isang lalaki. At si Ezra po ay naninirahan sa Israelites. At ngayon, sa panahon ni Ezra, sa paghahari ni Cyrus, sa 2 Chronicles, bago pumasok sa Book of Ezra. Sa panahon sa 2 Chronicles, nung hari pa si King Solomon, kung titignan natin sa 2 Chronicles 7 verse 14, hari pa doon si King Solomon. At nanalangin siya kay Yahweh na patawarin ang bayang Israel kung sakaling magkasala. At si King Solomon ay nagpatayo ng isang templo kay Yahweh sa Jerusalem. Pinakamagandang simbahan. At nung time na yun, nagpatayo si King Solomon ng isang simbahan. Si Solomon lang ang nakaka-experience sa church ng time na yun na bumaba ang apoy ng Diyos at ang presensya ng Diyos sa church ni King Solomon. Subalit, after ng paghahari ni King Solomon, iba na ang mga naghari ang kanyang salinlahi, subalit hindi na sumunod sa kalooban ng Diyos. Simula nang hindi na sumunod sa kalooban ng Diyos, ang bayang Israel, nag-umpisang maalipin ang Israel, mawasak ang kanilang bayan, ang Jerusalem. At sa Book of Ezra, dahil nga iba hindi na si King Solomon, iba na, yung Jerusalem sa Book of Ezra ay nasira ng lubusan, nawasak ng lubusan. Subalit si Ezra ay isang mananampalataya at may takot kay Diyos, kay Lord. Si Ezra ay worshiper ni Lord. Si Ezra, siya ay isa sa mga propeta ng panahon na yon, na kung saan si Ezra ay may takot sa Diyos, worshiper, palagi siyang nag-lead ng worship, at palagi siyang nag-aaral ng salita ng Diyos para magturo sa mga Israelites. Yun si Ezra. At yung time na yon, sa panahon ni Ezra, sa panahon ni King Cyrus, ang sabi ni King Cyrus na panaginipan niya na magpatayo ulit ng templo. At ang sabi, nanawagan siya sa bayan ng Israel na mag-ipon-ipon para maitayo ang templo. Subalit, marami namang umuwi nung time na yon sa Israel. Maraming umuwi. Subalit, hindi na ipatayo ni King Cyrus ang templo. Nanatili siyang nawasak sa book ni Ezra. At nang pumasok si Nehemiah, si Nehemiah ay nasa ibang lugar nung time na yun, nung pinili siya ng Panginoon. Sa isang hari, na nagsisilbi siya sa isang hari. Subalit, nung nalaman niya ni Nehemiah na nasira ang Israel, ang Jerusalem, nag-ayuno si Nehemiah. At habang nag-aayuno si Nehemiah, kinausap niya ang hari, maaari po ba akong umuwi sa aking bayan sa Jerusalem dahil kinakausap ako ng Diyos na itayo muli ang Jerusalem. Yun si Nehemiah. Pinayagan ng hari si Nehemiah at nagbigay ng kasulatan na tanggapin si Nehemiah sa lugar ng Israel. Padaanin siya papuntang Israel. At nangyari nga, nakarating si Nehemiah sa Israel. At habang nakarating si Nehemiah sa Israel,
Yung sabi niya, ang mission niya is itayo ang templo ng Diyos. Itayo ang bayang Israel na nawasak dahil sa mga digmaan. At nung time na yon, nung nasira na ang Israel, si Nehemiah ang naging leader para maitayo ang bayang Israel. Ang ginawa nila na Nehemiah, yung pera ni Nehemiah, yung dala-dala niyang kayamanan, personal pera ni Nehemiah, ay yun ang unang inumpisahan para maitayo ang mga nawasak na templo. At habang naglilid si Nehemiah, marami pa rin mga kalaban ng Israel ang pumipigil sa kanya para para ayusin ang bayang Jerusalem. Subalit, ano ang ginawa ni Nehemiah? Habang sa kanilang pag-aayos sa pagkakarpentero, ang trumpeta na ginawa ni Nehemiah, dinivide ni Nehemiah ang mga tao niya, mayroong nag-aayos ng templo, mayroon namang mga soldiers para magbantay sa bayang Israel. At sa tuwing ipapatunog ang trumpeta, sinyalis yun ni Nehemiah na mayroong meeting ang Israel. At para manalangin sa Diyos at mamagitan sa Diyos para ipaglaban sila ng Diyos sa panahon na inaayos nila ang templo. At anong nangyari? Nagtagumpay si Nehemiah para itayo ang Jerusalem. Nung nalaman na nilang naayos na yung mga pader ng Jerusalem na nasira, pinauwi na ang mga Israelita na nagkawatak-watak sa iba-ibang bansa at nagdala ng mga pilak, ginto, mga kayamanan sa lugar ng Israel at naitayo ulit ang Israel. Alam mo, kapatid, sa isang tao lamang dahil kay Nehemiah, na itayo ang bayang Israel na nawasak. Dahil hindi imposible sa Diyos ang lahat ng bagay kapag nililid ka ng Panginoong Hesus. Kapag nililid ka ng Diyos sa isang misyon, hindi imposible sa Diyos na maayos ang isang bayan. At yun ang ginawa ni Nehemiah, na ayos ang Jerusalem. Sa Book of Nehemiah, na ayos ang Jerusalem. At si Ezra, nung tapos na ang bayan ng Jerusalem, si Ezra naman ang naging leader para mag-worship kay Lord. Binuksan niya ang kanyang puso para magsamba kay Lord. Tinaas niya ang kanyang kamay para purihin ang Panginoon kasama ng mga tao. Si Ezra na taong lingkod ng Diyos, siya ang nag-lead sa tao. Ganito yon mga kaibigan. At nagturo sa tao ng salita ni Moises, ang kautusan ni Moises. At si Nehemiah ang nagbigay ng kasunduan na susundin nila lahat ng mga utos ni Yahweh. Ngayon mga kapatid, ganito ang gustong iparating ng Panginoon. Sa panahon ngayon, wala nang Nehemiah. Subalit merong leader na ibinibigay ang Diyos para magtayo ng templo, hindi dahil templo lang. Ikaw ang gagawin ng Diyos na templo. Subalit ang tapang naman ni Ezra, ang siyang magiging leader ng worship. Magkakaroon ng worship, praise, at pagtuturo at pag-aaral ng salita ng Diyos para ang mga tao ay magbalik loob sa Diyos. At ang leader na katulad ni Cyrus, ang kinausap ng Diyos para itayo muli ang templo. At si Nehemiah, a man of action na hindi tumanggi sa utos ng Diyos. Kapatid, pakinggan mo ang boses ng Panginoon. Pakinggan mo ang utos ng Diyos katulad ni Nehemiah. God bless.